Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang mga readings ko. Sa mga new subscribers, thank you for subscribing my channel. So sa mga nagko-comment, nag-like, nag-share, thank you so much. And sa mga newcomers sa hindi pa nakapag-subscribe, welcome to my channel. And if you think you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe and tap that notification bell and get notified. So, I'm going to do another collective readings, general love reading for everyone na maka-resonate sa reading na to. So, anyway, let's start without further ado. So, just titignan lang natin kung kanino maka-resonate to, kaninong story to, so, kaninong energy to. Okay, I will going to mention zodiac sign if needed. So, let's start. What is happening sa relationship ninyo ngayon? Separation, may mga promises na hindi natupad. And I can sense also a clarity kaya nagkaroon dito ng separation. But feeling ko din dito is like nagkaroon ng third party involved. And I think this person might be nag-offer siya ng new beginning towards that third party. So, feeling ko medyo umalis siya dito ng kalmado. Might be you are already engaged or some of you are already engaged or may plano na to get married. Then suddenly may clarity dito about cheating. So, naipit siya sa sitwasyon kasi nga might be you are already engaged or might be you are married. So, depende kung saan kayo naka-resonate. Kaya medyo naipit siya sitwasyon lately nung nagkaroon nga siya ng iba. But the thing here is, nagkaroon ng clarity sa'yo. Kaya pala medyo hindi niya natutupad or hindi ganun ka naging madali yung kasal ninyo, like nag-engage na kayo pero parang seems like yung kasal ninyo is like hindi pa talaga niya na-proceed because of nga nagkaroon ng third party dito. And humantong kayo ngayon sa separation. So, let's see more. So, how is this third party and your person doing right now? Are they still together? Sila pa ba? Happy ba sila? Or what? So, they still have communication though. Feeling ko, minahal ng person mo tong third party na to. And yeah, okay naman sila. They have like more on, you know what I mean, yung making love or something. So, nasa point pa talaga sila ngayon ng ganong mga bagay. Okay? So, baka fresh pa to. Kasi nahuhulog din sa kanya yung person mo. And feeling ko dahil na din yung person na yon, yung third party, sobrang supported din siya doon sa person mo. Kumbaga, nandyan siya palagi para sa kanya. I don't know if may kilalaman dito yung money. So, pwedeng kung naka-resonate kayo about giving support like materials and money, then could be. Kasi para lang maging happy sila, para lang magkaroon sila ng new beginning or para lang maging okay yung relationship niya. Kasi meron pa talaga. Nagpa-progress pa naman yung relasyon nila. So, well, may isa lang ako nakita dito na ang feeling ko talaga dito, yung pinaka-reason dito is like money, support, or might be this other person, third party, is giving this person something para lang mag-stay sa relationship nila. Or tinutulungan ba siya nito, natulungan ba siya nito sa problem, either napahiraman ba siya nito ng pera, or tinutulungan niya ba to, kaya nangyari to, na nag-stay siya dito. So, how about you? What is happening sa'yo ngayon?
na wala na kayong dalawa. So, kung may ingay kayo naririnig, pasensya na ha. Pero I hope wala kasi gumagamit ako ng mic. So, what is happening sa'yo na wala na kayo ngayon? Ano nang news about you? Anyway, guys, you might be dealing here with Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, or Leo, or Capricorn, Virgo, Taurus. So, on your part, mas focus ka into healing right now. So, naghihilom ka. You wanted to have a changes in your life. You wanted to have new beginning in your life. Parang you are in a healing process right now. You might be also by an Aquarius or a Libra, Gemini. Dito ka nagfo-focus sa healing. And I can see here na you ended the cycle na. You ended the cycle to have a changes na din sa buhay mo. But alam mo yung somehow, sometimes, nahirapan ka din or nasasaktan ka din sa mga nangyari sa inyo. Siyempre, if married kayo or feeling ko kasi dito matagal na kayo or engaged na kayo, siyempre masakit talaga to sa'yo. Na imbes na, sorry na upo ko. Imbes na mag-focus siya, na magbago siya para sa relationship ninyo, pagsasama ninyo, sa future ninyo, problema yung binigay niya sa'yo. Somehow, feeling ko, you are also trying to reach, not to reach out, but to stop kung ano na ba yung nangyayari sa kanila, sa kanya, nagsisi na ba siya, or what. Pero kahit ganon pa man, okay, pinipilit mo pa din yung sarili mo na mag-move on. Pero mahal mo eh. So, medyo naiipit ka sa nararamdaman mo. Pero sa totoo lang, may galit sa'yo about what happened. Feeling ko bago kayo naghiwalay nito, nag-away pa kayo nito, nagkaroon kayo ng confrontation hanggang sa hindi na kayo nag-uusap. Dahil nga hindi ka na inosente, nalaman mo. Para sa'yo, very unexpectedly to na hindi ikaw yung napili at yun yung isa napili dahil nga might be you are already engaged tapos hindi ikaw yung napili. So, masakit talaga sa'yo to. So, meron pa bang feeling si person mo para sa'yo? So, tignan natin. May feelings pa ba si person mo towards you? May feelings pa ba si person mo towards you? May feelings pa ba si person mo towards you? Okay. Oo, meron pa naman siyang feelings towards you. Hindi naman siguro ganun ka mawala yun. And feeling ko naman dito, alam mo yung iniisip niya dito, naiisip niya din na baka makarma siya sa ginawa niya sa'yo. Nasaktan siya sa mga nasabi mo. May nasabi ka na medyo tinamaan talaga siya at nasaktan siya na alam niya naman, deserve niya yun. So, yung isa yun sa naramdaman niya. Pero dahil nga may pride din siya, kaya nung naghiwalay kayo, parang ganun. Kasi nag-away kayo bago kayo naghiwalay or arguments, meron dito. Pero alam mo, meron pa din siya feeling of wanted to come back to you. Kasi hindi na wala yung pagmamahal niya sa'yo. Kaya nga sabi ko, yung doon sa other person, either yung binili niya yun dahil sa malaki yung tulong doon sa kanya, either pinahiram to siya ng malaki, or tinulungan to siya ng malaki, kaya pinili niya yon. Pero yung sa totoo lang yung pagmamahal, na sa'yo, mahal ka nito.
And ikaw pa din yung gusto niya, magkaanak kayo. Gumugulo ka pa din talaga sa isipan nitong person na to. Medyo napapa-challenge pa din siya na thinking, kumbaga, sa mga tinatago niya sa'yo. Kasi feeling ko, hindi lahat sinabi niya sa'yo. Kumbaga, ano man yung kwento nila nitong person na to, kung sino man yung pinili niya, hindi mo alam lahat. Kumbaga, alam mo lang na may relationship sila na niloko ka niya, pero hindi mo alam ang lahat na merong reason kung bakit niya to pinili. So, yung feeling niya talaga dito na mahal ka pa din niya and ikaw pa din yung gusto niya maging nanay ng anak niya or something. And nasaktan din siya sa mga, feeling niya makakarma din siya sa mga nangyari kasi nasaktan siya sa mga sinabi mo dahil alam niyang totoo yun. So, ikaw ano yung feeling mo dito towards this person na ganito yung ginawa niya sa'yo? Ano yung naramdaman mo or ano yung nararamdaman mo ngayon? Hmm. Hindi ka na sure kung babalik pa ba to siya or hindi. Kasi siya din mismo yung nag-cut off, 'di ba? So, though meron ka din feeling na baka meron pang second chance itong relationship ninyo. So, meron ka din feeling about this and hindi ka lang talaga sure about things na mag-workout pa sa inyo. Ang nakikita ko din dito, pagod ka na din eh. Yun din yung feeling mo dito. Pagod ka na sa mga nangyayari. You felt parang unfair talaga siya sa mga nagawa niya sa'yo. And lalo na andun sa point din na medyo sa mga nangyari sa ginawa niya, hindi ka naging masaya talaga. Yun yung pinaka-main na feeling ko na naramdaman mo na parang it's unfair na ginawa niya sa akin to, na hindi ako yung pinili niya. Okay, so, and mahal na mahal mo siya. Willing ka to be there for this person, to accept this person. Then, tapos, ganito lang yung ginawa niya. Ito lang yung ginawa niya sa'yo. Iba lang yung pinili niya. So, well, somehow, sa totoo lang, meron kang feeling of umaasa ka pa din ng second chance. Pero hindi ka na sure about that. Kaya nga, kahit nasabihin natin na may hope sa'yo, andun ka din sa point na nag-workout ka din ng new beginning sa buhay mo or nag-heal ka din kahit papano. So, meron bang plano si person mo na bumalik sa'yo since ganito yung nararamdaman niya sa'yo? May plano ba siyang bumalik since ganito na yung nararamdaman niya para sa'yo? Sa totoo lang, sorry ma, I think maingay na naman yung bracelet ko. So, sa totoo lang, I can see na medyo napapa-challenge siya sa situation. Um, I can see here na confused siya sa pwedeng decision na gagawin niya. I can also see here na dahil nga nagkaroon kayo ng away, may nasabi kang masakit sa person na to, andun siya din sa point na hindi niya alam kung magkakaayos pa ba kayo, if ever. Lalo na alam mo yung katotohanan na may iba siya. So, napapa-challenge siya. Pero sa totoo lang gusto niya eh. Gusto niya, hindi man lang niya alam kung kailan to mangyari. Pero, ini-study niya din to, iniisip niya din to na um, nababalik din siya sa'yo. Hindi lang pa talaga siya totally na makapag-decide. Pero, yung alam niyo yung engagement ninyo, yung mga plano ninyo na magpakasal, nandun pa din yun eh. Kumbaga para sa kanya, hindi naman nawala yun. And may nararamdaman pa din talaga siya para sa'yo. So, parang plano niya pa din dito na ayusin to. Mag-offer pa din sa'yo ng love once again. At ayusin din ang lahat ng to. So, hindi lang pa talaga niya alam kung kailan mangyayari to. Kailan niya to gagawin dahil sa magulo pa talaga yung sitwasyon. So, let's see more.
naiipit siya sa sitwasyon na nahulog na din siya dito sa isa. So, nahulog na din siya dito sa isa. Andun na lang talaga siya sa namimiss ka niya. Minsan ini-stalk ka niya, chinecheck ka niya kung ano na nangyayari sa'yo, kumusta ka na. Kaya minsan naiisip niya din yung pagmamahal mo para sa kanya. Hindi, pagmamahal niya yung para sa'yo, hindi nawala. Ang ano niya dito is, naiipit siya sa sitwasyon. Because of like, feeling ko dito, no, itong Four of Pentacles na to, parang itong other party na to, person na to, this person treats this your person as like someone na treasure, kumbaga. Someone na, alam mo yung, nasa point siya kasi ngayon na, bibitawan ko na ba to siya o hindi? Kasi nahulog din siya sa ano man yung mga binibigay ng person na to, ano man yung treatment ng person na to sa kanya, kaano man siya na inaalagaan nito, nahulog din siya dito. Kaya naiipit siya sa sitwasyon talaga. Pero sa totoo lang, gusto niya pa din talaga mag-offer ng new beginning sa'yo. Kaya nga hindi siya makapag-decide kung sino yung pipiliin niya, anong gagawin niya. Pero, meron pa din deep sa feeling niya dito na gusto niya pa din talaga bumalik sa'yo. I can see here Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Feeling ko babalik pa din talaga siya. Babalik pa din talaga itong person na to. Mag-move forward siya towards with you. Even yung promise niya sa'yo na pakasalan ka niya. Sorry, excuse me. Possible na pwedeng mangyari yun. Okay. He was going to end some cycles. Alam niyang kaya niya to. Alam niyang gagawin niya to. So, he was going to end some cycles to proceed towards you. Even the plans that you have already. So, mag-e-effort siya. Na kailangan niya talagang pumili kung sino. So, I can sense na even matatrap siya sa sitwasyon na to, alam niya kung sino yung pipiliin niya. And darating yung araw, alam niyang ikaw pa din yung pipiliin niya. So, hindi siya makakatulog sa gabi dito thinking about, alam niya magiging unfair siya sa side naman nung isa. Pero hindi niya carry na namimiss ka niya. Kaya gusto niya talaga mag-offer ng new beginning sa'yo. Kasi yung pagmamahal, kung i-compare, nahulog din naman siya dun sa isa. Pero kung i-compare yung pagmamahal niya sa'yo, kaysa sa pagmamahal niya dun sa isa, mas mahal ka niya kaysa dito sa isa. Mas may plano siya sa'yo, mas may realization siya sa pagkakamali niya sa'yo talaga, kaysa sa pagkakamali niya dito sa isa. Let's see more. Feeling ko din naman sa part mo, tatanggapin mo pa din naman yung person na to. I can still see a, kumbaga, decision from you na maging fair sa kanya. I think dahil na din i-explain niya din sa'yo lahat. Siguro if babalik na siya sa'yo. Kasi I can see pa rin naman na may pagbabalikan pa din naman na mangyayari. Gaya ng kita ko kanina, eto din sa part mo, tatanggapin mo ba siya or no? So, I can see yes. So, possible na magkakabalikan kayo. Possible kasi mahal mo pa to eh. So, magdedesisyon ka na yes, tatanggapin ko pa siya. Kasi mahal mo pa din talaga siya. And nakikita ko dito na handa mo pa din siyang patawarin at tanggapin. At itutuloy yung mga plano ninyong dalawa. Kahit sabihin na natin na napagod ka sa kakahintay, sabihin natin na dumating talaga kayo sa point na para sa'yo naniwala ka na nawala na talaga kayo,
Pero meron pa rin sa part mo na aasa ka pa din, umasa ka pa din na magbabago pa din siya. Kahit ang bigat na ng binigay sa'yo ng person na to, nakikita ko pa din talaga yung new beginning sa inyong dalawa. Parang feeling ko, etong mga nangyayari sa inyo ngayon is really like meant to happen para matas yung relationship ninyo. So, parang itong nangyayari sa inyo ngayon is parang test from the universe na, sige, tignan ko nga yung hanggang saan ninyo carry yung engagement ninyo na yan. Hanggang saan ninyo kayang magmahalan. So, na-test kayo ng universe dito. Pero, ang maganda kasi doon, yung nararamdaman ay hindi nawala. So, let's see more. One last. I can see Gemini, Virgo, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. So, let's see. Ano nang mangyayari if babalik na siya sa'yo? So, how about sa relasyon na dito sa relasyon niya, dito sa isa? Aalis din siya dito. Feeling ko, aalis siya ng kalmado sa sitwasyon na to. Kasi parang feeling ko hindi niya carry saktan to ng sobra. Kasi feeling ko ang bait nito sa kanya. So, parang hindi niya sasabihin yung total decision, I mean total reason kung bakit aalis na lang siya dito ng kalmado. Mapapa-challenge talaga siya dito. Feeling ko kasi dito na parang mag-move for either kumbaga hindi na siya magparamdam dito, okay? Or sasabihan niya ng kumbaga ihinto muna natin to, or sadyang hindi lang talaga siya magpaparamdam. Yun yung pinakauna kong naramdaman eh. Kasi bakit? Hindi niya kayang saktan to. Hindi niya kayang sabihin na makipagbalikan na ako kay ano, sorry, parang ganun. Hindi niya carry. Kaya ang nakita ko dito is yung aalis siya na lang siya dito nang hindi malalaman ng other person na yon. Kumbaga, hindi niya na lang sasabihin dito sa isa. So, mag-move forward na lang siya towards with you. And feeling ko nga dito parang hanggang mapapagod na lang yung isa sa kakahintay kung kailan siya babalik, kailan siya magpaparamdam. Kasi hindi na niya to kakausapin para bumalik na lang din siya sa'yo. So, syempre masakit din yun para doon sa isa, 'di ba? I can see Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, so I think yung other person na yon, hindi siya magiging innocent na about you. So, malalaman niya yung tungkol sa'yo. Hindi niya man malalaman dito na bumalik siya, yung isa sa'yo, yung person mo sa'yo, pero makukuha niya yun. Kumbaga, magigets niya yun na baka bumalik siya sa'yo. And, alam mo, medyo gugulo talaga to sa isipan niya. Ma-stress siya dito. Or magkakaroon siya ng anxiety. Dahil gusto niya talaga na magkaroon sila ng new beginning, success in their relationship. Kaya nga ginagawa niya yung lahat eh.
yung best niya para dito sa person na to. And alam niya na nandyan ka. Alam niyang hahadlang ka one day. So, madidisappoint talaga to siya ng sobra sa person mo. And makakaramdam siya ng parang very unfair din, same sa naramdaman mo. Kasi he thought na sila na yung meant to be. He felt she or he felt that connection talaga na sila na yung magkatuluyan. Kaya lang dahil sa ginawa ng person mo sa kanya, maghihintay pa din to siya. Feeling ko nga baka aalis to siya ng paasahin lang siya ng person mo. May hintayin lang siya. Kumbaga babalik din ako, may ayusin lang ako or something na ganyan, tas hindi na siya babalik. Kasi mapapagod siya ng umaasa. Then makakaramdam siya na parang ginago siya or gino siya. Parang ganon. So mababadtrip talaga siya hanggang maiisip niya na lang na siguro bumalik na siya sa'yo. Siguro inayos niya na yung sa inyo. Baka nandoon na siya. So, maramdaman niya yun eh. Malakas yung intuition na to. Maybe this person, other person ng person mo is a water sign. Pisces could be, like I said, Pisces. See? Pisces. So, malalaman niya to. Kumbaga, kahit naghihintay siya, magkakaroon siya ng idea dito na about that. So, hindi din siya makakatulog sa gabi thinking about, bakit ginawa niya yun sa akin? Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Kung sabihin na natin na binigay ko ang lahat para sa kanya. Pero, bumalik pa din siya sa'yo. So, makakaramdam din siya na parang unfair naman. Na akala ko kami yung magkatuluyan. Na akala ko happy siya sa amin. Pero, hindi pala. So, tapos isipin niya na baka nandoon siya, baka bumalik talaga siya doon sa isa or sa'yo. So, what will be the outcome of this reading? Let's see. What will be the outcome? Well, magkakaroon pa rin talaga sa inyo ng new beginning ng person na to. Decision din to ng person na to eh. The person mo. Kumbaga, naipit, sabi ko nga, di ba, naipit siya sa sitwasyon din. Maiipit din siya sa sitwasyon between you and the other person. Dahil wala siya masabi doon eh. So, pinag-isipan niya talaga yung desisyon niya to. Pinag-isipan niya na maayos na babalik sa'yo. Bago siya nagdesisyon na magkaroon talaga ng new beginning sa'yo. Kumbaga, andun siya sa point na kumbaga, humingi ata siya ng sign, from the universe, from God, na kung okay ba mag-move forward towards with you again. So, well, mangyayari talaga yun. Magkakaroon kayo ng new beginning na dalawa. Magkakaroon kayo ng communication, new beginning, after niyang mag-soul searching. Magkakaroon sa kanya ng clarity na mahal ka talaga niya, kaya babalik siya sa'yo. So that is my reading for you guys. Thank you and God bless.